Sinisi ni Department of Interior and Local Government, DILG, SEC. John Vikram Ula ang ipinatutupad na Robin Padilla Law. Ito umano ang isa mga dahilan ng pagtaas ng mga krimeng may kaugnayan sa loose firearms dahil naging bailable ito. Kaya naman umapela siya sa Kongreso na muling rebyuhin ang naturang batas dahil 78% daw ng mga krimen ngayon ang nagugat sa loose firearms. I call upon Congress to review laws on loose firearms. We went through the numbers, 78% of gun crimes are committed with loose firearms, ang pahayag ni Remula sa isang press con. Paliwanag ng kalihim, naging sanhi umano ang Republic Act No. 8294 o kilala rin sa informal na tawag na Robin Padilla Law, na nakapag-amyende sa Presidential Decree No. 1866, sa pagtaas ng mga kasong may kaugnayan sa loose firearms dahil maaari nang magpiyansa ang mga sangkot dito. Ang Robin Padilla Law, na nag-alis ng pananagutan, extinguished culpability, at naging available offense ay humantong sa pagdami ng krimen dahil eksaktong ang loose firearms ay isang bailable na offense, pahayag ni Remula. I call upon Congress to make laws that make it once again non-bailable, that make it once again preventable, saad pa ng opisyal. Bukod dito, nanawagan din siya sa Kongreso na tulungan silang labanan ang kriminalidad sa bansa sa pamamagitan ng pagpapataw ng mas matinding parusa sa mga na-dismiss na personnel ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at Philippine National Police, PNP, na ginagamit umano ang kanilang mga baril at dating uniforme. I call upon Congress to help US fight criminality. Peña Lizing, dismissed AFP and PNP personnel from owning not only firearms but also their uniforms. Recent crimes have been committed by the use of dismissed AFP and PNP personnel using their previous uniforms identifying themselves as police. That should be a crime as well, pahayag pa ng kalihim. Napag-usapan ang tungkol dito dahil sa insidente ng pamamaril sa high school campus ng Ateneo de Zamboanga University kahapon, August 18. Dalawa ang kumpirmadong nasawi sa malagim na shooting incident, kabilang na ang grade 9 na student na sospek na itinuturing na child in conflict with the law, CICL.